Nagbabanggaan ang mga karibal na paksyon sa Iran habang bumabalik ang porta-eroplano ng Estados Unidos sa Golpo at hayagang lumalabas sa media ang mga alitang dating tinatago sa likod ng mga talumpati ng pagkakaisa. Ganti ito! Anong ganti? Bakit ganito kalakas ang sigaw ng ating mga tao? Gusto mo mga tao na ipartanggol at protektahan ang kanilang sarili. Kung dapat nating ipaglaban ang mga karapatang ito, kailangan din nating ilabas ang ating kalungkutan. Pinakamahalagang yaman ng ating mga tao ay ang kanilang mahal na pinuno. Sa ngayon, may karapatan ang mga tao ito na protektahan at ipaglaban ang posisyong ito at ang mahalagang yaman sa pamamagitan ng paghihiganti. At tungkulin ng mga namumuno na tutukan ng mabuti ang buong prosesong ito. Ang paghihiganti ay karapatan ng bayan at tungkulin ng mga namumuno. Sa isang panig sina Masoud Pezeshkian, Mohamed Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi at iba pang negosyador na nagtutulak ibalik ang memorandum sa Washington, bawasan ang pressure ng militar at pigilan ang bagong opensiba ng Israel. Sa kabilang panigay sina Said Jalili, mga mambabatas ng Peidari Paksyon at mga relihiyoso na ginawang entablado ng paghihiganti ang libing ni Ali Khamenei. Lalong lumala ang krisis nitong Biyernes, ika-10 ng Hulyo, 2026. Bakit? Ang grupo ng USS Abraham Nagant Lincoln ay nag-ooperate sa dagat ng Arabia malapit sa Golpo ng Oman. Habang ang mga eroplanong panri-refuel ng Estados Unidos ay muli na mataan sa reyon. Dumating din ng mga tagapamagitan mula Qatar sa Tehran para iligtas ang negosasyon. Pinipilit ni Trump ang solusyon para manatiling bukas ang kipot ng Hormuz habang pinipigilan ng Israel na umatake mag-isa at sirain ang natitirang diplomatikong tulay. Inilibing na ng Iran ang dating pinuno pero nananatili pa rin ang labanan sa pamumuno ng rehimen. Nasa dagat ang puwersa ng Amerika, umiikot ang diplomasya sa Tehran at hindi na nagkakaisa ang sistema. Ano nagpapahati sa kapangyarihan sa Tehran? Bakit sumusulong ang Abraham Lincoln na yon? Paano pipigilan ni Trump ang Israel at ang paksyon ng paghihigante? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Kinumpirma ng Naval Institute ng US ang presensya ng aircraft carrier noong Hulyo 7, ngunit hindi nilabas ang eksaktong lokasyon. Ipinakita ng independenteng pagsubaybay nitong Biyernes ang paggalaw pahilaga patungong Golpo ng Oman. Ipinapakita ng barko na may sapat na kapangyarihang panghimpapawid at pandagat ang Washington para mabilis tumugon, protektahan ang mga rutang pandagat at panatilihin ang presyon sa Tehran. Pinagtitibay ng pagkilos sa himpapawid ang pananaw na ito. Paulit-ulit na nagsagawa ng operasyon sa kipot ng Hormuz at paligid ang mga eroplanong pangreabasteho ng Estados Unidos. Pinapahaba ng mga eroplanong ito ang paglipad ng mga fighter jet at mga eroplanong panmanman, ngunit hindi agad ipinapakita ang misyon nila. Karaniwang sinasabi na suportado ang proteksyon at pag-escort ng trapiko sa dagat sa kipot dahil sa mga pag-atake sa barkong pangkalakalan na nagdulot ng pagbagsak ng memorandum at nagtulak kay Trump na payagan ng mga aksyon laban sa mga target ng Iran. Ang pinakamalaking pagsabog sa ngayon, politika ito. Ang memorandum na nilagdaan noong Hunyo 17 ay nagdulot ng alitan sa pagitan ng panig na bukas sa pag-uusap at ng panig na nais ng paghihigante. Ipinagtatanggol ni Pezeshkian at Ghalibaf ang dialogo para mapagaan ang mga sanksyon, mabawi ang kita at maiwasan ang mga sunod-sunod na pag-atake. Inakusahan ng Peidari ang dalawa na itinutulak ang kasunduang laban sa pamana ni Ali Khamenei. Tinawag pa ng ilan ang memorandum na kudeta laban sa paninindigan ng dating leader. Hindi tungkol sa demokrasya o kalayaan ng mga Iranian ang alitan. Tunggalian nito kung alin ang mas makakapagpanatili sa Islamikong Republika, umatras para mabuhay o umatake para maibalik ang takot. Si Saida Jalili ang nagpatindi ng presyon matapos ang mga seremonya sa Machad. Ayon sa kinatawan ng pinakamataas na pinuno sa Pambansang Konseho ng Seguridad, karapatan ng bansa at tungkulin ng mga autoridad ang paghihiganti sa pagkamatay ni Ali Khamenei. Si Kinatawan Galili ay kilalang leader ng grupong tutol sa konsesyon sa Estados Unidos at matagal ng karibal ni Pezeshkian at Ghalibaf.
Ang sinabi niya ay hindi lang parangal sa yumao. Direkta nitong tinamaan ng mga negosyador dahil para sa kanya ang pag-atras ay pagtataksil sa dating pamunuan. Sinikap din ni Deputado Ali Kezrian na ihiwalay ang negosasyon sa paghihiganti. Sabi niya, hindi pinatitigil ng memorando ang panimingil sa pagkamatay ni Khamenei at ipinakita ng protesta sa libing ang presyur para sa pagganti. Delikado ang ganitong pahayag sa mga nakikipagnegosasyon. Pinapahintulutan nito ang radikal na paksyon na makipag-usap pansamantala habang pinananatiling bukas ang pagtatanggol sa mga panibagong pag-atake. Ginagawa nitong isang marupok na tigil putukan ang anumang kasunduan dahil nakadepende ito sa nahating rehimen at bagong lider na hindi pa lumalantad sa publiko. Inilibing si Ali Khamenei sa dambana no Imam Reza sa Mashhad matapos ang isang linggong serye ng mga seremonya sa Iran at Iraq. Realizadas no Irã e no Iraque. Nagpatuloy ang mga pagpupugay kahit na may mga bagong pambubumba at ginamit ito ng mga radikal na grupo upang hilingin ang pagganti laban kina Trump at Benjamin Netanyahu. Si Mojtaba Khamenei na piniling maging kahalili ay nanatiling wala. Ang kawalang ito ay nagbibigay ng puwang kay Jalili, mga kumander na revolusyonaryong gwardiya at mga grupong relihiyoso na sumusubok magsalita para sa bagong pamunuan. Habang nag-udyok ng paghihiganti ang radikal na paksyon sa libing, dumating sa Tehran ang mga negosyador mula Qatar na may koordinasyon sa Estados Unidos. Ang Qatar, Pakistan, Turkiya, Ehipto at Saudi Arabia ay lumahok sa mga pag-uusap upang pigilan ang muling paglawak ng digmaan. Prioridad ng Washington na buksan at patatagin ang rutang pandagat na hindi nahayaan ng Iran na magdesisyon kung sino ang makakadaan at magkano ang bayad. Pinipigilan din ni Trump ang Israel. Ayon sa mga ulat na iniuugnay sa mga opisyal ng Israel, totoo lang pamahalaan ng Estados Unidos sa panibagong aksyong militar ng Israel sa ngayon. Tugma ito sa mga naunang desisyon ng Pangulo na humiling kay Netanyahu na iwasan ang mga ganting hakbang na makakasira sa negosasyon. Aminado si Netanyahu sa publiko na may mga paminsan-minsang hindi pagkakasundo tungkol sa Iran, bagamat sinabi niyang magkaisa pa rin ang dalawang pamahalaan sa mga mas malalaking issue. Walang tiwala ang Israel sa memorandum at natatakot na gamitin ng Tehran ang paghintong ito para ayusin muli ang kanilang puwersa. Nababahala ang Washington na maaaring gamitin ng mga radikal sa Iran ang pag-atake ng Israel bilang dahilan upang itigil ang pag-uusap. Lalong tumataas ang panganib dahil sa bagong banta mula Tehran. Habang dumarami ang mambabatas at relihiyoso na nagsasalita tungkol sa hindi maiiwasang paghihiganti, tumitindi ang pressure sa Israel para sa preventibong aksyon. Idineklara ng gobyerno ng Israel na handa silang umatake ulit sa Iran ng mas matindi kung may direktang banta. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Trump kontrolin si Netanyahu at panatilihing malapit ang Abraham Lincoln at iba pang puwersa sa rehiyon. Babalewalain ng Tehran ang diplomasya kung walang lakas. Ang lakas na walang kontrol ay maaring magbalik ng digmaan sa mapanganib na antas. Umabot na rin ang atensyon sa mga nagkakaisang bansa. Sa isang mainit na pagpupulong, pinagsabihan ng kinatawan ng Iran si Embahador Mike Waltz ng US na magpakita ng paggalang. Isa lang ang masasabi ko. Pinapayuhan ko ang kinatawan ng US na magpakita ng paggalang. Mas makakabuti ito para sa iyo at sa bansa mo. Salamat. Tinanggihan ni Waltz ang pagsaway at inapusahan ng rehimen ng pagpatay at pagkulong sa mga humihingi ng kalayaan. Humiling magsalita ang delegado ng Amerika para sa bagong pahayag. Sa totoo lang, hindi ko napapatulan yan sa isa pang sagot. Lalo na't ang kinatawang ito ay narito, sa lupon na ito, bilang kinatawan. Rehimen na pumatay ng 10,000 ng sarili nilang mamamayan at nagkulong pa ng marami dahil lang sa kagustuhan nilang makalaya mula sa kanilang tiraniya. Salamat, Ginoong Pangulo. Natapos na ang libing ng dating leader sa Mashhad pero nananatiling hindi kilala ang bagong pamunuan ng bansa. Sa ganitong vacuum, umaabonte ang aircraft carrier ng Estados Unidos sa paligid ng Golpo habang nagmamadali ang mga tagapamagitan, pigilan ang desisyong maaring gawin ng paksyong unang makakakontrol sa takot, lansangan at armas, hindi na nagkakaisang pamunuan.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagpapaalam sa iyo ng katotohanan. Ang iyong ambag ay tumutulong sa amin magpatuloy.